So hello again, once again. Welcome guys to PEA Beautiful Life, Harmony of Life. Kamusta na ba ang buhay mo? Gaya pa din ba ng dati? Actually, it's so excited kasi today is June 2, so tomorrow is June 3. Opening na ng... Okay, let's see. Ang gusto kong maging topic ngayon yung since opening ng klase tomorrow for public schools. So parang gusto kong maging topic na dapat pag-usapan or dapat ko i-share sa inyo in this vlog is yung tungkol sa consideration or paikitungo ng magulang sa kanyang mga anak. Yan, pagdating sa pag-aaral. Marami akong na-experience in the past few years na marami akong nakakausap ng mga estudyante na most of their dilemma, number one talaga magulang. Pag ako nagparank, kung ano yung parang pinaka madalas na nagiging dahilan ng kanilang kalungkutan or kainisan or kabadtripan, laging nasa listahan, nasa taas, magulang. Yan. Naalala ko tuloy yung kanta ng Asin ba yun? Kanta ng Asin, di ba? Magulang, makinig kayo sa aral ng kantang ito. Magulang, ipagabay kayo. Yan. Maganda yung kanta na yan kasi doon pinamukhaan ng Asin na dapat naiintindihan ng magulang ang kanyang anak. Ang magulang ay hindi dapat judge, hindi dapat siya humuhusga sa kanyang mga anak. So yun ang gusto ko i-topic or tackle ngayong vlog. So I hope by this time, patuloy niyo sinusubaybayan yung vlogs ko. Patuloy niyo sinishare, Facebook, subscribe sa YouTube. So number one na nakita ko, base lang to sa mga binasa ko rin, nag-search ako, hinahanap ko yung mga sa tingin ko possible situation para magkaroon ng magandang ugnayan ng magulang at ang anak. At hindi lagi nagiging resulta ito na tamarin sa pag-aaral ng anak at mauwi sa wala yung kanyang kinabukasan. So unang-una dito sa listahan ko, be positive. Yan, bilang magulang, dapat positibo ka. Positibo ka sa iyong anak. Kung sakaling ang ikinig nito ay anak, please encourage your parent to watch this. Parinig nyo to sa magulang nyo, baka sakaling ma-enlightened or magkaroon ng konting liwanag sa kanyang isipan at magkaroon kayo ng magandang ugnayan ng iyong mga magulang. So, yun nga, unang-una, be positive. Yan. Alam nyo ba, parents, mga magulang, alam nyo ba na mga kabataan ngayon, they can easily sense negative emotions. They can easily sense that kahit hindi pa kayo nagsasalita, wala pa kayong sinasabi, pero the way you portray yourself, kung paano pinapakita yung sarili mo sa mga anak mo, nasa-sense na nila yung negative. In what way? For example, wala pa, kauwi pa lang nila galing sa school, or kung saan man sila nang galing, hindi pa kayo nagsasalita, alam na agad nila negative na ang dating nyo sa kanila. Kaya pag nagtanong kayo sa kanila, usually hindi sila nagsasabi ng totoo. Bakit sila magsasabi ng totoo? Kasi kahit naman ano sabihin nila, papagalitan nyo lang eh. Kasi nakita na nila negative yung iyong ipinapakita. So number one, para magkaroon ng magandang ugnayan, ang magulang at ang anak, the parents should be positive. Pagdating pa lang ng inyong anak, dapat hindi kayo nakikitaan ng pagdududa, yan, or paghusga sa inyong anak. Kasi nakakalungkot isipin na mostly, may mga nakakausap din ang parent na mostly talaga medyo bad trip sila sa mga anak nila. At lalong gumagawa ng kalokohan yung anak kasi nga feeling ng anak hindi siya safe sa magulang niya. Kaya every time na dumarating siya, kahit anong sabi ng magulang, kahit anong encourage ang gawin niya, usually, hindi na nagsasabi ng totoo rather yung anak. Kasi wala din sasabihin lang din siya sinungaling kahit hindi pa siya nagsasalita. So number one, parents, be positive sa inyong mga anak. Number two, be sensitive to your child's needs. Yan. Maging sensitibo daw tayo sa pangailangan ng mga anak nyo. Okay? Lalo na yung mga nasa teenager. Alam nyo, mga magulang, ay sa pinakamahirap na status nyo as parents kasi millennials ang inyong mga anak.
Or sabihin na lang natin, ipinanganak sila, may technology na, may cellphone, may internet, social media like Facebook, Twitter, and all. Kaya medyo challenging talaga. At alam ko, hindi madali maging parent sa panahon ngayon. Kaya dapat meron tayong gabay. Meron tayong parang nakikitang daan para mas lalo magkaroon kayo ng magandang ugnayan ng inyong anak. So yung pangalawang, be sensitive to your child's need. Dapat ma-realize ng inyong anak na nandiyan kayo para sa kanila. Be sensitive. Kasi pag ang tingin ng anak nyo, hindi kayo nandiyan para sa kanila, definitely, mag-iiba ang ugali ng anak nyo at hindi kayo makakarinig sa kanya na kahit na anong problema na isi-share niya sa inyo. Kasi yun yung nakikita niya sa inyo. Okay? Hindi kayo sensitive sa pangailangan ng inyong anak. Usually kasi hindi ko rin alam bakit hindi natin binibigyan ng karapatan ng mga anak natin to decide on their own. Bakit tayo lagi nagde-decide para sa kanila? Para sa akin, pag nasa high school lang isang estudyante, bigyan mo ng chance mag-explore and be sensitive sa kanyang pangailangan. Halimbawa, ang isang bata na for example, humihingi ng konting emotional advice, usually hindi sa iyo hihingi yan bilang magulang. Usually kakausapin yan mga kaibigan niya. Why? Kasi mas sensitive pa yung mga kaibigan niya kaysa sa inyo, parents. Sad to say, sorry, but I hope hindi kayo ma-offend. Dapat we make them realize, yung mga anak natin na dapat we make them realize na nandyan tayo para sa kanila or nandyan kayo para sa kanila. Ang masakit kasi madalas yung pagiging judgmental, no, ng magulang, yun ang nakakalungkot. Usually yun ang mga narinig ko na issue ng mga estudyante na nakakasalamuha ko at nakakausap ko. Okay? So yun lang, pangalawa, be sensitive. Aware tayo. Huwag tayong masyado mapanghusga kung ano yung pangailangan ng anak natin. Kasi pag yan ang ginagawa natin, mas nakukuha natin respeto mas nakukuha niyo yung respeto ng anak nyo. Pangatlo, be emotionally present. Yan. Show them your love all the time and that you are always there for them. Okay? So pangatlo sa nakuha kong details or sa mga journals na nabasa ko, yung sinasabi na be emotionally present. Dapat maramdaman ng anak mo din na nandiyan ka para sa kanila emotionally. Bihira akong makarinig ng magulang at anak na nag-uusap regarding sa emotional problem ng estudyante o ng anak niya. For example, pag may ang estudyante mayroong crush, pag sinabi niya ito sa magulang niya, sasabihin agad ng magulang niya, ano ba sabihin mo ng estudyante, ma, meron akong crush sa school. Ang sagot agad ng magulang, crush ka dyan. Tumahimik ka nga, mag-aral ka. Puro ka crush, bata-bata mo pa, lumalandi ka na. Yeah. Usually, yung mga famous words sa mga magulang, lalo na inanay, diba? But definitely, kung ganun ang style mo bilang magulang, hindi ka emotionally present sa iyong anak. Hindi ka niya nararamdaman sa emotion na meron siya. Kasi simple lang naman ang pinakamagandang sagot ng magulang that I would suggest na pag may anak kayo nagsabi ng gano'n na ma, meron akong crush sa school, may nagka-crush sa akin sa school. Dapat ang reaction mo bilang magulang, huwag agad negative. Support the emotion of your son or your daughter. Sabi mo agad sa kanya, syempre anak, maganda ka or syempre anak, gwapo ka may nagka-crush sa'yo. And then afterwards, at saka may tanong, pero anak, alam mo kung ano priority ha, di ba? Alam mo, crush lang yan, pero may pangarap ka, di ba? So, huwag ikaw ang magdidikta. Ibato mo sa kanya kung ano yung magiging decision. Enlight mo lang siya. Bigyan mo lang siya ng liwanag. But the decision will come from your son or from your daughter. Okay? So, be careful. Kasi ang kailangan ng mga bata ngayon, emotion talaga. Emotional support from you parents. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit yung mga anak nyo mas gusto nilang kausap yung kanilang mga kaibigan, mga kabarkada. Kasi hindi sila nakakaramdam ng emotional support from you as parents. So, pag-isipan po natin mabuti yun ha. So, pang-apat, communicate effectively. Yan. Communicate effectively. Do not jump into conclusion. Hear the child's story. Think from your child perspective. Ganito lang kasimple ito.
Pag tayo nakikipag-usap sa ating anak or sa inyong anak, pag kayo nakikipag-usap sa inyong anak, huwag agad kayong humusga. Kasi minsan, ang madalas ko rin na-encounter personally madalas nating hinuhusgahan yung mga anak natin sa mga tingin natin pagkakamali nila na hindi man lang natin narinig yung kanyang kwento. Usually, pag na-late nung uwi ang anak natin, sasabihin natin, saka ba't ginabi ka? Siguro kasama mo na naman si ganito, no? Sana naman kayo tumambay. Yung nag-iisip tayo na kung saan nilalagay natin sa negative stand yung emotion ng anak nyo. Usually, ganun mag-isip ang magulang. Pag kayo nakikipag-usap sa inyong anak, mag-isip kayo at sumagot kayo o magsalita kayo base doon sa level ng inyong anak. Kung teenager ang anak nyo, okay, magsalita na para kayong nanay. Tapos ang gusto nyo, maintindihan kayo ng anak nyo. Paano kayo maintindihan na magkaiba kayo ng edad? Nung panahon mo, magulang makinig ka, nung panahon mo, at yung panahon ng anak mo ngayon, magkaiba. Magkaiba. And you have to understand it. Kaya nga sabi nila, pag nag-a-advise daw tayo sa mga anak natin o kayo, magulang, if you're giving advice sa inyong mga anak, bumaba ka sa level nila. The way na mag-isip sila. In that way, mas maiintindihan at mauunawaan ka nila. Communicate effectively. Huwag mo gamitin yung pagiging nanay mo. Huwag mo gamitin yung pagiging tatay mo. Kasi yan ang nakakasira sa relationship ng anak at ng magulang. Yung ginagamit niya yung authority as tatay, authority as nanay, yan ang nakakasira sa relationship ng anak at ng magulang. Huwag mo gamitin yung authority na yan. Bumaba ka sa level ng anak mo para mas maintindihan at maunawaan ka. Communicate effectively. And I can assure you, 100%, mag-uusap kayo ng maayos. Sasagutin ka ng maayos. Hindi ka pagdadabugan yan. At magkukwento pa yan sa'yo. Na kung saan nararamdaman kasi niya na ikipag-usap ka ng maayos. Tandaan natin ang pakikipag-usap, dapat marunong ka rin makinig bilang magulang. Hindi lang ikaw ang nagsasalita sa anak mo. For you to have a communication effective para sa anak mo, hindi lang ikaw ang nakikinig, hindi lang ikaw ang nagsasalita. Kaya pag nagsalita ka, hayaan mo din magsalita ang anak mo. Makinig ka rin para yung anak mo maikinig din sa'yo. Gets? Huwag magtampo huwag ka magagalit sa akin magulang. Perspective ito. The way I see it. Based on my experience. Okay? Next. Be affectionate. Yan. Maging magiliw ka sa iyong anak. Child pick up that they hear at home using harsh words. Yan. Dapat daw tayo, o kayo bilang magulang, maging magiliw. Kaya ako natatandaan ko nung bata ako, malambing ako sa mami ko malambing ako. Kaya hindi ko kinakahiya na mamasboy ako. Kasi mami ko din naman, very affectionate. Very, very affectionate. Siguro kayo ganito ako katibay, kahit nag-iisa ako sa buhay ngayon. Siguro kahit ganito ako katibay at ganito ako katatag. Kung paano rin kasi ako pinalaki ng magulang ko at kung paano ako hinanda sa buhay na kung saan magiging mag-isa ako pagdating ng araw. So, kaya ako ganito ka-strong because of my mommy. Ikaw nanay, ikaw tatay, sa tingin mo ba, kaya tumindig ng anak mo pagdating ng araw? O hindi? Maging magiliw kayo sa inyong mga anak. Iwasan natin yung mag-asawa kayo, nagmumurahan kayo sa loob ng bahay. Nandoon yung mga anak nyo. Tapos pag yung anak nyo nagmura, magagalit kayo. So what's the difference? Ibig sabihin, pag matanda ka, pwede ka magmura. Pero pag bata, hindi pwede magmura. Pag nanay ka, pwede ka magmura. Pag tatay ka, pwede ka magmura. Pero pag anak, hindi pwede. Awkward, diba? Awkward. Kaya, huwag tayong gagamit ng mga harsh words. Sagutan, balitaktakan, murahan sa loob ng bahay. Huwag nyo ginagamit yan. Kasi nai-inject yan sa pag-iisip ng inyong anak. Na pag nagalit sila, magmumura sila. Kasi yung tatay nila at nanay nila, pag nagagalit, nagmumura din. See? Ang tahanan ay lugar na kung saan ang bata dapat safe. Ang tahanan, ang lugar, ang bata dapat mas nararamdaman niya yung pagmamahal ng kanyang magulang. Hindi away, hindi sagutan, hindi murahan. Alam nyo, napaka-immature ng mga magulang
Huwag kayong magalit sa akin, pero magalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Problema niya, hindi ko problema. But I'm telling you the truth. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Huwag na huwag kayong nagmumurahan sa loob ng bahay na nandun ang inyong mga anak. Huwag na huwag kayong nag-aaway na naririnig ng mga anak nyo kung paano kayo magsagutan at kung paano nyo babuyin ang isa't isa. Kasi napaka-immature nyong tao pag ginagawa niyo yan. You're so immature kasi hindi mo iniisip bilang magulang na nandoon yung anak nyo. Kaya ulitin ko ha, pag nagmura yung anak mo, huwag mo pagalitan kasi nagmumura ka rin. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, awkward. Pag matanda, pwede magmura, pag bata, hindi pwede. Ayusin nyo. Dapat puro pagmamahalan, pag-uunawaan, maayos na pag-uusap. Para yun ang naiintindihan at naririnig ng bata at yun ang kanyang isa sa buhay. At kaya niya ipagmalaki. Nasa bahay namin, hindi nagmumura si tatay, hindi nagmumura si nanay. Pag nag-away si nanay at si tatay, nasa kwarto lang sila. Hinahayaan nila, hindi nila hinahayaang marinig namin. Yun ang pinakamaganda. And I hope mga magulang, huwag kayo magalit ha. Okay, next. So yun na, number 5, be affectionate. Maging magiliw tayo, huwag tayong palaaway. Huwag natin minum. Lalo na yung mga tatay, nanay na pag nasa school, kung magalit sa kanilang mga anak, alam ko sino, huwag niyong pinapahiya yung anak niyo, please. Huwag niyong pinapahiya yung anak niyo sa ibang tao. Kasi binibigyan niyo lang siya ng dahilan para lalong magalit sa inyo. At yung kanyang attitude lalong mag-iba. At hindi bumagay sa attitude ng isang matinong kabataan. Okay? Next. Yan, magkaroon naman kayo ng outing paminsan-minsan. Nasubukan niyo ba magkaroon ng bonding sa inyong mga anak? Kung may anak ang babae, nanay ka, yung tinatawag na mother and daughter bonding. Kung tatay ka, yung anak mo lalaki, nagkaroon kayo ng bonding o yung buong pamilya itself. Hindi importante kung may pera ka o wala. As simple na mamasyal lang kayo, sabay-sabay lang kayo magsimba. And then, ikot lang kayo sa mall. And then, pag-uwi, sabay-sabay kayo kakain. As simple as that, nararamdaman ng inyong mga anak na may magulang silang maunawain at maalaga. So, kung hindi nyo ginagawa yun, I hope you try your best na kahit once in a while, try nyo mag-outing as a family. Beach, kung ano lang yung ulam nyo sa tanghali, yun lang ang dali nyo sa beach. Bonding time, huwag nyo pahawak yung mga cellphone para magkaroon kayo ng communication sa isa't isa, kwentuhan, tawanan. Family. Family. Importante yan. So, yun, no? Sumunod. And then next, talk to your son or daughter. Even if you're tired. Yan, magkaroon ka ng time sa anak mo na kausapin sa kahit pagod ka na. Minsan kasi pag kakausapin tayo ng mga anak natin, mura pa sinasalubong natin sa kanila, no? Sabihin natin sa kanila, manahimik ka nga, pagod ako. Mamaya na yan, sumbong ka na sumbong. Kulit mo, tigas ng ulo mo. Yan. Okay. Kahit pagod na pagod ka, please, find time to talk to your son or to your daughter. Kausapin mo sila, kailangan kanila. Kaya sila lumalapit sa iyo. They need you bilang magulang nila. So, kausapin mo sila ha. Kahit pagod na pagod ka, find time para alam ng anak mo kung gaano siya kahalaga sa iyo. Next, build trust, love, and in a relationship. Okay? Loving, caring, without discriminating. Okay. Bilang magulang, dapat daw bumuo kayo. Okay? Dapat talaga, hindi lang. Okay? Dapat bumuo kayo ng isang tahanang punong-puno ng pagmamahalan at punong-puno ng tiwala sa isa't isa. Okay? Huwag niyong hayaan din na nagsiselos yung mga anak niyo sa isa't isa kasi namimili kayo. In reality talaga may mga magulang na may paborito lang sila sa anak. In reality, huwag na tayong magsinungalingan pa. Meron kang paborito. Pero bilang magulang, dapat fair ang pagmamahal mo sa lahat ng anak mo. Dapat sa lahat may tiwala ka. Fair. At ipaliwanag mo lang sa anak mo kung sakaling napapansin nila na yung isang anak mo mas pinapaboran mo. Paliwanag mo lang, pwedeng ang reason nun kasi mas kailangan niya ng attention. Or pwedeng ang reason nun, mas kailangan niya ng mas may kausap kasi yung isang anak mo medyo matured, kaya niya dalhin yung sarili niya. Okay? So explain mo lang naman sa anak mo. Explain mo lang, maiintindihan nila yan. Huwag mong hayaan na magkakaroon ng puot ang magkakapatid dahil ikaw magulang, hindi mo pinaliwanag yung sitwasyon na meron sa inyo.
hanggang eventually sila na magkakapatid na nag-away-away. Okay? So, build trust and love sa loob ng pamilya. Walang tampuhan, walang favoritism, walang discrimination. Tsaka huwag niyong ginagawa parent yung halimbawa may mga anak kayo, 3 for example, 4, 5, and then yung 2 achiever, may medalya lagi. Tapos kino-compare nyo, wag niyong ginagawa yon. Hindi po nakaka-motivate yon. Nagdudulot lang yon ng puot sa dibdib ng ibang anak nyo na hindi makakuha ng medalya. Tandaan natin na kahit pare-pareho yung anak yan, may kanya-kanyang galing yan. May kanya-kanyang galing. At saka wag nyong hinahayaan na yung anak nyo, gusto nyo lagi makakuha ng medalya. Wag ganun. Hindi maganda yon. Huwag nyo pilitin yung anak nyo kung hindi niya kaya. Tandaan nyo po sa K-12 na program ng DepEd, hindi importante na ang anak nyo ay nasa first section. Kasi hindi lang po first section ang pwedeng makakuha ng academic award. Tandaan nyo, kahit saang section pwedeng makakuha ng academic award ng anak nyo. Huwag nyo pilitin na nilalagay lagi sa first section yung anak nyo. Napaka-traditional nyo, wala kayong tiwala sa anak nyo. Kahit saang section pwede pong makakuha ng academic award ng anak nyo. And by the way, sa K-12 program, hindi lang po IQ ang tinitignan. Hindi ka matalino kasi magaling ka rito, nakakasagot ka, hindi. Multiple intelligence na tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi man magaling ang anak mo sa math, pero magaling siya maglaro ng basketball, tinitignan na rin yon as intelligent. Part ng intelligence ng isang bata, skills, tinitignan na rin yon. Hindi marunong sa science ang anak mo, pero magaling naman sa stage play, kumakanta naman, tinitignan na rin yon na part ng talento at talino ng bata, hindi na lang puro academic. Tandaan nyo, yan na po ang K-12 ngayon. Multiple intelligence. Kaya huwag nyo pipilitin yung anak nyo. Lagi first section. Yung anak nyo naman, hirap na. Huwag puro kayo, bigyan nyo ng time yung anak nyo kung saan naman niya gusto. Bigyan nyo siya ng authority. Saan naman niya gusto? Bigyan nyo ng laya. Tandaan nyo, kung high school na yung anak nyo, bigyan nyo ng karapatan mag-decision para sa sarili niya. Huwag nyo hinahawakan yung buhay niya. Tandaan nyo, dumaan din kayo sa pagkabata. Dumaan din kayo sa high school. Bakit ayaw nyo pa experience sa kanila? Diba? So later on, dadagdagan ko pa yan. And then next is, help your child to understand the importance of speaking right and being honest. Okay? Turuan natin yung mga anak natin. Paano ba natin matuturuan yung anak natin maging totoo at maging tapat sa kanyang mga sinasabi? Obviously, by listening. Makinig din tayo sa kanila. Huwag natin silang hinuhusgahan. Okay? I-inculcate nyo sa anak nyo yung pagiging honest at tapat sa kanyang sinasabi. Na pag sinabi niya, totoo yun. Kasi ito tinuro sa akin ng magulang ko. At yung magulang ko, ganito rin kasi. Yan. Matututunan ng anak nyo yan pag kayo mismo ginagawa nyo yan sa loob ng tahanan. Isang magandang paraan yon na kung saan yung anak nyo, alam niya na sa loob ng tahanan, hindi pwedeng hindi ka honest. Turuan niyo yung anak nyo na kahit nagkamali siya, huwag siyang magsisinungaling. Basta aminin niya. Huwag nyo pagalitan. Ang hirap kasi sa inyong mga magulang eh. Nagagalit agad kayo. Pinapalo nyo agad, minumura nyo agad. Pag nakagawa ng kasalanan, as if kayo naman bilang magulang, di kayo nakagawa ng kasalanan. As if naman bilang magulang, napaka-perfecto nyo. Diba? Nakakaano lang, nakaka-stress lang sa mga bata. Okay? Matututunan ng bata ang maging honest at lagi magsabi ng totoo kahit mali yung ginawa niya. Pag hindi agad galit ang inuuna nyo, pang-unawa muna ang inuuna nyo. Okay? Matututunan ng bata yan. So, unawain mo muna siya. In that way, malalaman niya na kahit nagkamali siya, nakabasag siya ng plato, isasabihin niya sa siya nakabasag. Kasi alam niya, hindi ka agad magagalit. Uunawain mo muna, bakit nabasag? Anong nangyari? Okay, sige, next time, mag-ingat ha, ayaw kung masugatan ka. Merong ibang magulang, nakabasag na nga, pinagalitan pa yung anak, binatukan pa, hindi man lang tinanong kung nasugatan yung anak. Hindi man lang tinanong kung nasaktan yung anak. Nagalit agad, binatukan, minura agad. Magulang ha. Ay nako, kayo mga magulang talaga. And then finally, assure unconditional love and support. Yan, ito pinaka-importante. Okay, bigyan mo ng assurance yung anak mo about unconditional love. And then yung last part, yung mistake, do not reduce your love to your child. Lagi natin tatandaan mga magulang,
Ang pagkakamali ng anak natin, dapat hindi niya nararamdaman na nababawasan yung pagmamahal niyo sa kanya. Dapat hindi niya nararamdaman na nababawasan yung pagmamahal niyo sa kanya. Kahit magkamali siya. Kahit pa yung anak niyo, bata pa, ang babae yan, nabuntis ng maaga, huwag agad kayo magalit. Unawain niyo muna. Blessing yan. Unawain niyo muna. Tandaan niyo, maraming kabataan ang nabuntis ng maaga and yet they stood up later on in their life at nakabawi sila. They bounce back. They bounce back at nakatapos sila ng kolehiyo. Marami na akong kilalang ganyan na nakatapos pa ng college, naging nurse pa, naging professional pa, nakapag-abroad pa. And then later on, nakatulong sila sa magulang. Ang pagkakamali ng anak nyo ngayon, tandaan natin magulang ha, hindi yan ang magsasabi ko anong future meron sila. Yung pagkakamali ng anak nyo ngayon, ulitin ko, hindi yan ang magsasabi kung anong future meron sila. Trust them. Pagkatiwalaan nyo naman yung anak nyo. Pagkatiwalaan nyo. Tandaan nyo ha, pag nakakapaso ang apoy, kahit sabihin nyo sa anak nyo hawakan niya yan, hindi niya hawakan pag alam niya na ang tama sa mali. Tandaan nyo, huwag kayong matakot na magkamali ang anak nyo kasi pag hindi nagkamali yan, ibig sabihin abnormal ang anak nyo. Hindi yan tao. Kasi lahat ng tao nagkakamali. Bata, teenager, matanda. Lahat tayo nagkakamali. Kaya nyo magkamali ang anak nyo and then learn from that mistake. Paliwanag nyo. Bakit siya nagkamali? Anong decision ba yung ginawa niya? So next time, pag magde-decide siya, medyo careful na siya. Yun ang tama. Hindi yung ikaw ang nagde-decision ng lahat para sa anak mo, lalo na kung high school na yan. Senior high school na yan, college na yan. Huwag ikaw mag-decide siya. At pag may mali sa decision niya, ipaalam mo, nak, bakit ka nagkamali? Kasi pa, inintindi ko lang yung sarili kong kagustuhan. O, di ba? So next time, anak, mag-ingat ka. Mag-isip ka bago ka mag-desisyon. Yun ang tamang advice ng magulang. Huwag agad magalit. Okay? So, I hope huwag kayo magalit parents sa akin. Ha? Binibigyan ko lang kayo ng liwanag kasi pasukan na ng mga bata, yan na naman ang problema nila, hindi sila naiintindihan ng mga magulang nila. Same old story. Kaya yun yung topic ko ngayon. Kung paano magkaroon ng magandang relationship ang anak at ang magulang. Okay? And I hope yung mga anak naman patuloy niyong intindihin din at unawain ng mga magulang niyo kasi hindi madali ang ginagawa nila para mapag-aral ka ng maayos. Love them unconditionally as well. Batiin nyo rin ang magulang nyo araw-araw. Kamustahin nyo naman sila. Ikaw ba, tinanong mo na si nanay, si tatay mo kung pagod ba sila o hindi? Huwag lang puro side mo bilang anak. Intindihin mo rin yung side ni nanay. Okay? Ang sarap magkaroon ng magulang. Tandaan nyo ha, maraming kabataan yan na walang magulang. Kaya kung may magulang ka, maswerte ka. Ingatan mo. Okay? So yun lang yun. Beautiful life, harmony of life. Kasi kung maayos ang ugnayan ng anak at magulang, that is beautiful life. And harmony of life. Okay? So, this is Ems once again. Sana i-like nyo palagi ito sa Facebook. And then share nyo. Please do share it sa mga kaibigan nyo. And then palike nyo sila para mas marami pang makarinig. At mas marami pang biglang ma-enlighten sa mga binabahagi ko. Ulitin ko, yung binahagi ko rito, sarili kong opinion. Nabasa ko lang iba sa mga social media, sa mga journals. And then, binahagi ko lang din sa inyo. Okay, so subscribe kayo sa YouTube. Meron din akong account doon. Beautiful Life din siya. So thank you guys. Good luck sa mga papasok bukas sa public school, June 3. Mag-aral na mabuti ha. Tandaan nyo, kung yung pagkakamali nyo last year, huwag nyo na ulitin ngayong school year. Magbago na kayo. Okay, once again, this is Ems. Tandaan natin na always smile. Happiness is a choice. Ang sarap mabuhay. Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. We only die once, but we always live every day of our life. See you on my next vlog.